Pahirapan ang pagtukoy sa 15 namatay sa sunog kahapon sa Quezon City. Gumugulong naman ang investigasyon sa sanhi ng sunog at kabilang sa mga tinitingnang dahilan ay ang problema sa electrical wiring. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Bit-bit pa ni Tate Orlando ang birth certificate ng anak na si Rafi nang dumating sa punerarya sa Quezon City. Nagmadali raw siyang lumuwas mula sa bayan ng Rizal sa Occidental Mindoro nang malamang isang anak niya sa 15 nasawi sa malagim na sunog sa printing shop kahapon. Simple lamang ang hangad ni tatay. Makilala pa raw sana ang anak mula sa matinding pinsalang natamo ng mga biktima dulot ng pagkakatupok ng apoy. Nitong Mayo, sinubukan pa nga raw pigilan ni Tate Orlando ang anak na magtrabaho sa pinapasukan. Bukod kasi sa 6,000 piso kada buwan lamang ang sahod, wala pa raw benepisyo ang anak. Sabi ko nga, wag na magbalik pa sa kanya. Talagang gusto magtrabaho Siguro may pangarap, kaya gusto magtrabaho. Ang kapatid naman ni Ariel na si Alfred, hindi rin nakaligtas sa sunog. Ang masaklap, saktong birthday pa naman ito kahapon. Kakausap lang namin kahapon, bigla na gano'n na nangyari. Masaya pa nga kami nang nag-usap Mula sa punerarya, dumiretso ang mga kaanak sa PNP DNA Laboratory. Dito nila kinumpirma ang labi ng mga mahal sa buhay. At karamihan sa mga nasawi, pawang breadwinner pa. Meron po kasi wala po kaming pera na pumunta dito. Buti na lang po tinulungan kami ng mayor namin. Tsaka ng kapitan. Saka kapitan namin doon. Yan lang po talagang anak niya na nakakatulong po sa kanya. Matagal na po yan diyang namamasukan. Yan po ang katuwang nila sa pagpapaaral sa iba niyang mga kapatid. Nauna nang nangako ng tulong ang mga lokal na pamahalaan ng Rizal, Occidental Mindoro at Quezon City para sa mga naulila. Kahit po hindi po namin nakikita yung bangkay niya, makapiling man lang po namin yung, kahit hindi po namin siya makita, basta maiwi po namin yung kanyang sunog na katawan. Patuloy naman ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa posibleng pinagmulan ng sunog. According sa witness or sa survivor, ay nagkaroon daw po sila ng rewiring activity on the day before nangyari. So tinitingnan po natin yung angulo that might have caused the fire nga po. Nabisto naman kahapon na walang mga kaukulang permit para mag-operate ang naturang printing shop. Kaya ayon sa BFP, maging wake-up call sana ito sa iba pang mga negosyo. Nagkasana rin daw ng hiwalay na investigasyon ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa insidente. Aminado ang Quezon City government na bigla sila nang malaman na may ganun pala kalaking negosyo na tulad ng nasunog na printing shop na nag-operate sa loob ng subdivision. Kaya naman iniutos na ni Mayor Joy Belmonte na inspeksyonin ang lahat ng iba pang mga negosyong matatagpuan sa loob ng mga subdivision sa lungsod. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.